guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kanina mga minamahal, nagulat ako kasi meron daw pong 1,600 na mga kapulisan ang i-deploy para nga daw po hulihin. Ang sabi sa nakita kong vlog, hulihin itong si former spokesperson Harry Roque. Nung tiningnan ko naman yung video, nagulat ako kasi ang sabi niya, minsan iba po yung kanyang title tapos iba yung kanyang thumbnail dahil sa isang topic daw po, sa isang buong live ay 7 topic daw po ang kanilang tinatalakay. So, yung title ng kanyang vlog, 1,600 i-deploy. Pero yung thumbnail niya, si Harry Roque ay uhulihin. So, kala ko fake news. Yun pala, pinaliwanag niya lang na yung 1,600 na yun, mga minamahal, title niya kasi meron din siyang balita na meron niyang humigit kumulang na 1,600 police ang i-deploy. Pero, may balita din siya na yung isa sa mga kasamahan ni Harry Roque ay nahuli na. So ngayon, for clarification, nauubo ako. So for clarification mga minamahal, ito pala yung totoong balita. Okay. Sabi dito, pag-deploy ng higit 1,600 police at force multiplier para paigtingin ang police visibility. So, ibig sabihin nito mga minamahal, abay, i-deploy ang mga kapulisan para po paigtingin, 'di ba? Ang kanilang mga area, kung sakali mang merong kaguluhan, abay, may magre-response agad. Actually, maganda na 'to. Kasi bukod daw po sa mga pulis, kabilang din sa mga dineploy yung mga tanod at barangay captain mula Muntinlupa, Taguig at Las Piñas. Anyway, ito yung balita na yun mga minamahal. Over 1,600 cops village watchmen deployed in NCR visibility. Actually, ito yung maganda kasi lagi nilang sinasabi, tumataas naman yung crime rate ng bansang Pilipinas. Ito na. Dininig kayo ng ating presidente. O, ito na yun yung hinihingi ninyo. Yung merong magiging taga-tingin. O, may nag-deploy na. Actually, matagal naman itong ginagawa ng ating pamahalaan. Yun nga lang, hindi lang nare-recognize ng mga tao. Kasi ang lagi nilang nakikita sa ating presidente, puro kamalian. Right? Diba? O, yan yung balita, o. Sabi dito, the government is deploying 1,680 police personnel and village watchmen to various strategic location across Metro Manila for recalibrated police visibility. Okay. Police visibility pala initiative to. So, the Department of the Interior and Local Government said on Monday. Saludo dito kay Remulla. So, some 840 are personnel from the Philippine National Police, while the other 840 are force multiplier or a member of the Barangay Peacekeeping Action Team. Kala ko nga naman mga minamahal, para to kay Harry Roque. Na-shock lang ako. Iba lang pala yung name ng kanyang title sa thumbnail. Kasi totoo nga naman, pag live videos, minsan kaya mo mag-topic ng 5 hanggang 10. It depends on the situation. Pero anyway, mga minamahal, good pa din, 'di ba? Kung napilayan itong si Harry Roque dahil nga po ang isa niya sa mga kasamahan ay nahuli. Alam niyo 'yan, 'di ba? Wait, napakita ko nga sa inyo yung balita para nakikita niyo. Yan best friend ni Harry Roque na si Marlon, na-content ko sa inyo kanina, nahuli na nga po. O baka mamaya si Harry Roque ituro kung saan nagtatago, kung nasa Dahig pa ba siya, or baka wala na doon sa Dahig kasi malapit na, malapit doon ang international police, 'di ba? So magandang pangyayari to. So saludo dito sa ating CIDG, 'di ba? And next PNP Chief General Torre, hoping so, 'di ba? Wag lang si Nartates. Kasi si Nartates di umano rapist daw po. Alright. So, going back dito sa ating topic. The DILG launched the initiative at Camp Bagong Diwa in Quezon City.
It was attended by 1,120 police personnel and force multiplier. So, the DILG Secretary John Vic Remulla said the initiative would be permanent policy. O, kagandahan to. Permanent policy, mga minamahal, and would be expanded in the other areas of the country. So, hindi lang sa Taguig, hindi lang sa Muntinlupa, hindi lang sa mga lugar na yan sila madedeploy sa Las Piñas, kundi ikakalat sila sa buong Pilipinas. Diba? So, yan po yung ating presidente, nakikinig sa hinaing ng bawat mamamayang Pilipino. So, sabi dito, wala nang statistics, wala na lahat ng yan, baliwala sa akin. The only metric that I have is the people should feel safe here. Diba? Kailangan yung tao ma-feel nila na safe sila. Kasi ang daming hanas, diba, ng mga DDS na, I feel na madaming addict na. Ay, addict kasi sinusuportahan ninyo. Special mention, pulong, magnetic lifter shifter. Diba? Magnetic lifter pala, sorry. Oh, sabi na Arturo Las Cañas, Lord of all the drug lords, si Digong. Kaya nga sabi ko sa inyo, talaga nga namang feeling nyo safe kayo ng mga panahon ni Digong kasi puro patayan. Pero it turns out na sila pala ang Lord of all the drug lords, yung supplier. Wala ngang big boss na nahuli, diba? Sige nga, pangalanan nyo ako isang big boss na nahuli sa war on drugs ni Duterte. Diba wala? Walang big boss. Bakit? Kasi sila yung boss. Kaya, may mga monarchy, bigayan pa. Depende sa ulo. May presyo. Wala yun sa panahon ni PBBM. Kahit nga yung mga kapulisan na, pinag-resign. Diba, courtesy resignation, nung DILG Secretary pa si, Benhur Abalos. Yun, isa sa pinakamatinding nagawa ni Benhur yun. Sabi dito, General Anthony Abiren, Metro Manila Police Chief said that the crimes recently were sensationalized and that the supposed increase in the crime rate was based on what people see online, which he claimed as rehash. Totoo yan, mga minamahal. Manipulated sometimes ang mainstream media. Isa lang yung namatay, nag-viral, iisipin, grabe na ang lalana ng crime rate sa bansang Pilipinas, tumataas na. Diba ganon? Ganon sila mag-manipulate ng balita. Nakakaloka nga eh. Inom muna ako tubig. Diba? May mga chances na ganun talaga sila magbalita. Isa, dalawa lang na nabalita, nag-viral. Grabe na itong patayan sa bansang Pilipinas. Sumusobra na, may mga addict. Tapos makikita mo, yun pala namatay dahil nagtatry mag-vlog sa may kuryente. May namatay dahil pinatay ng kamag-anak dahil sa mga usaping lupa. Hindi naman about sa drugs yung diba? So, masyadong harsh yung pagbalita. Masyadong sinobrahan. Diba, mga minamahal? So, magbase sana tayo sa data. So, from November 24 to May 25, focused crime decreased by 23% or a difference of 779 crime incidents compared to the same period last year, according to the data from Metro Manila. Alright, mga minamahal, yun po. So, hoping sana yung ating mga kababayan ay maging matikas din sa kanilang mga pinapanood para nang hindi sila nabubudol. Diba? Tingnan ninyo, panoodin nyo yung balita. Diba? I-search ninyo. Ang pangit kasi ng may times kasi, diba, na may mga bias na vlogger, may mga times na ang ginagawa, puro lang paninira sa gobyerno, may mga ganon. Kaya hoping sana na iwasan, diba? Kung pwede, mag-research kayo sa mga dapat ninyong gawin, diba? Para hindi kayo nabibiktima ng fake news. Alright, mga minamahal? So, yeah. Yun po. Kala ko si Harry, okay. Anyway, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again. Pahingi lang po ko ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit always notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan. So, off na natin. Nasaan na yung off dito? Bago kasi tong cellphone na, eto, nakita ko na.